Sheminette? Sheminette like what I tell about her. Sheminette like what I say about her. Sheminette like my content about her. But I'll make content about her anyway. Mamaya na yung pusit. Iniihaw pa. Anyway. Eto, balik tayo sa kay OJC kasi hanggang ngayon di pa rin natatapos sa Kingdom of Jesus Christ. Isang Jesus Christ? Hindi, Kingdom of Judas cult pala. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas. Sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit niyo po ang Sendwave for the first time, lagay niyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Game. Balikan natin si Kingdom of Judas cult. Kasi mag-anniversary pala sila bukas. Kalahin mo yun, tigas ng mukha. Nakuha pa nilang mag-celebrate ng anniversary bukas. Tigas fest. Panoorin natin yung balita. Ng Kingdom of Jesus Christ sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo bukas. Yan at kahit patuloy ang mga pulis sa pagtugis sa kanilang founder at leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Para sa detalye, makibalita tayo kay Gary De Leon live mula sa Davao City. Gary, magkakaroon ba ng programa dyan bukas ang KOJC kahit may mga pulis sa loob ng kanilang compound? Tama ka, Jess, kahit ano raw mangyari, tuloy ang event ng KOJC sa araw ng bukas dahil marami sa araw ng bukas? Sa kanilang mga group. Sorry, hindi ako makaget over. Sa araw ng bukas, talaga. Bakit sa araw ng bukas? Bukas dito. Pero bago nga nangyari yan, yung statement na yan ay nagkaroon ng iringan ng KOJC at ang mga pulis na naman kanina. Poster. Wanted. Jesus Christ at mga pulis. Matapos paskil ng PNP sa bakod ng KOJC compound, ang mga wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy at ni mga iba pa. Pambabastos daw sa kanila ang poster na nag-aanyaya na naman daw ng galit na pwedeng mauwi sa kaguluhan. Nangyaring insidente kaninang umaga, tiyempo sa paghahanda ng KOJC sa ika-39 nilang anibersaryo bukas. Ayon sa KOJC, inaasahan nilang dadagsa bukas ang libo-libong miyembro sa Davao, kabilang ang mga delegado galing pa sa ibang bansa. Pero ang problema, okupado ngayon ng mga pulis ang katedral, pati ang mismong open ground sa KOJC problema talaga yan. Pati na rin ang mga kwarto problemang malaki yan. Sa katabi nitong Jose Maria College na tutuluyan dapat ang mga bisita, okupado na rin ng PNP. Sa ngayon, off-limits ito sa mga miyembro ng KOJC, kaya hindi rin sila makapasok sa loob. Ayon naman sa PNP Region 11, nirerespeto nila ang religious activity ng KOJC. Pero pag-uusapan pa raw ito ni General Torre at Atty. Torion kung papayagan na sa loob ng compound idaos ang mga aktibidad bukas. Ang sigurado naman daw, hindi na madaragdagan ang may 20,000 pwersa ng PNP na i-deploy dito. 20,000? 20,000 na sila doon? Sa ngayon na inaasahan. Tama, 20,000? Wait. O baka 2,000 lang. Wait. Dito. Alam mo, Jess, na i-deploy DNP, na i-depwersa naman daw, hindi na madaragdagan ang may 20,000 pwersa ng PNP na i-deploy. 20,000? 20,000 na may mga pulis doon? Ang dami naman. Sa bagay kung 30 hectares, di ba? 1 square meter per police. Hindi, but seriously. 2,000 lang yan. If I'm not mistaken, 2,000 lang yan. 2,000 lang sila. Kasi 20,000, my goodness. Diba? One police per square meter sa 30,000 square meters. Dito. Alam mo, Jess,
Sa ngayon, ay inaasahan na nga natin na magkakaroon ng maayos na pag-uusap mula kay Atty. Torion at sa PNP kung matutuloy o hindi nga yung kanilang anibersaryo sa araw ng bukas. Pero bago yan, may paalala ang PNP. Sinasabi nila kay Atty. Torion na hindi naman daw sila nagdi-drilling at naghuhukay sa loob ng KOJC compound. Jess. Nag-uulat mula Kailangan na magpahinga ni Sir. Oo. Konting lang siguro, konting nap. Oo, okay lang yun. Wala namang problema doon. But anyway, 2,000 lang. Okay. So yun nga, so na diba, parang nakuha pang isipin ng mga tao dito, mga taga kay OJC, mag-celebrate pa kayo na anniversary nyo, talaga? I-celebrate nyo pa yung buhay ng nyo, ng rapist pastor nyo. Diyos ko. Ewan ko lang Ano pa bang ba't pa kayo magse-celebrate? Ano ba? Anniversary. Tantaran nyo muna. Umalis muna kayo dyan sa property. Oo. Bukas ang araw nyo. Alam nyo maganda. Di ba anniversary ng KOJC bukas? O yung Kingdom of Judas cult. Anniversary niya bukas. Ang maganda, bukas din siya mahuli. Yun ang maganda. Ang ganda-ganda nun. Happy anniversary! Welcome to jail! Abang ako mamaya yun. Kasi, September 1 na pala, no? Merry Christmas! Di ba? Surprise! Happy anniversary! Di ba? Binuksan yung underground bunker, no? Nabuksan nila ng anniversary. Oo, surprise! Happy anniversary! You're under arrest! You have the right to remain silent! Ang sarap siguro no? Anyway. Ay, it's been what? Ilang na? 1 week? 1 week na, no? Simula na nag-umpisa to lahat. Oo, kasi 1 week na, simula na bumalik ako ng probinsya Oo, 1 week na So, nandun ako sa probinsya nung nangyari yun But anyway, alam niyo, may napansin din pala ako. Di ba merong kumakalat na picture may kumakalat na picture nung babae daw na pastoral na kasama nila sa sa bunker. Kasi 4 sila dun So 4 yung si Kibuloy, tapos meron pang 5 pala. 4 si Kibuloy, tapos meron pang 4 na kasama. Kasi nahuli na yung isa So meron sobrang 3. Ang chismis daw, ang sabi, kasama daw yung jowa ni Kibuloy dun sa sa bunker. Oo, kailangan kasama talaga. Kailangan pa ng pamparaos dun sa bunker. Ito ngayon na napansin ko. Hindi ko alam kung napansin nyo din. Pero ako may napansin ako dun sa babae na allegedly ay jowa ni Kibulok. Allegedly. Hindi ako sure na binabasihan ko lang yung yung kumakalat sa social media. May napansin ako. Yung babae, may hawig kay Sarah. Actually, may hawig talaga kay Sarah. May hawig kay Sarah. Siguro mas maganda yung babae ng mga 2 paligo kay Sarah. Pero may hawig kay Sarah. Naisip ko tuloy. Hindi Sarah Geronimo, Sarah Duterte. Hindi kaya may lihim na pagdanasa to si Kibs kay Sarah. Siyempre, hindi niya mabibiktima kasi friend nung best friend niya. Taanak pala nung best friend niya So, nilalabas na ibang babae. But anyway, naisip ko lang naman. Observation ko lang naman yun. Walang bearing. Kasi kung ganun kamanyakol tong matandang to, di ba? Baka walang nirespeto to, maski sa mga kaibigan at anak ng kaibigan, di ba? Parang binili daw, sabi ni Raider Yinlin. Binili? As in purchased? With money? Grabe, human trafficking nga yun, Grabe. Ang tinding grooming nun, guys. Ang tinding grooming nun. Binili nung sanggol pa.
Tapos, pinalaki niya para maging, ano niya, ganon? Parang hindi yata ako naniniwala doon. Sorry, Ryder, ha? Hindi ko sinasabing fake news ka. Pero parang hirap yata gawing chismis na. Bata pa lang inalagaan na, sabi ni Imelda Cinco. Bata pa lang, inalagaan na. Okay. Tapos, sabi ni Arlene Tobias, si Kibuloy daw nagpalaki. Di mas masama pa pala yung kwento kaysa doon sa iniisip ko. My goodness. Grooming. So, ginroom niya. Ginroom niya yung babae para maging ang baboy. Wala talagang ano to si Kibuloy, no? Ibang level. Dapat talaga, ikulong eh. Diyos ko. Imagine, simula. Kasi mga kotsero, it's one thing, Diyos ko, ewan ko ba? Parang pare-pareho lang naman yata yan. Ang baboy kasi, sobrang depraved eh. Parang, alam mo yun, kumuha ka ng ano, hindi eh. Binili mo yung bata. Ang sabi, binili daw eh. Although, ewan ko, ako hindi ako naniniwalang binili. Sabihin natin inampon. Wag naman binili. Kasi pero paano kung yun yung totoo, no? But anyway, sabihin natin quote-unquote binili. Tapos pinalaki mo with the intention na jojontisin mo. Or gagawin mong pastoral. As in, yun talaga yung intent mo. As in, from the very beginning, intention mo na ganunin siya. What the heck? It takes a special kind of evil to do that. Ewan ko parang dapat talaga siya makulong eh. Dapat talaga makulong tong hayop na to. Hey, seriously, how depraved can you get? Diba? Nakukuha ka ng bata. Sanggol pa lang. Kinuha mo yung bata. Sanggol pa lang eh. Sabi kanina, sanggol pa raw. Hindi ako sure. Pero sibahin natin sanggol. Sanggol. Tinignan mo yung sanggol ng ganyan. Tinignan mo yung sanggol. At ang unang-una mong naisip, kakanain ko to paglaki na ito. It takes a special kind of evil to have that kind of mentality. And seriously. Di ba naglabas ng temporary protection order ang Davao RTC? Ang sabi, hindi raw kailangan sundin yan, sabi ng DOJ. Hindi raw kailangan sundin yan. Sabi, ipinahayag na ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez sa isang pulong balitaan na dapat manaig ang rule of law patungkol sa operasyon ng PNP laban kay Kingdom of Jesus Christ leader, Kingdom of Judas cult, leader Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng mga pambabatikos na natatanggap ng mga kaugnay na ahensya sa pagpapatupad ng warrant of arrest. So kahit may TPO siya, hindi raw maaring kontrahin ng RTC ng Davao ang kautusan ng ibang regional trial court. Hindi sila pwede magbanggaan eh. Matapos maglabas ng Davao City RTC ng TPO patungkol sa operasyon ng kapulisan laban sa KOJC. Kasi alam niyo mga kotsero, hindi lang ho kasi isang hindi isang korte lang yung pinagdilitisan ng kaso ni Kibuloy. Dalawa yan eh. Isang Pasig, isang Davao. Ang nag-issue nung temporary protection order, mga kotsero, yung Davao RTC. And mind you, hindi nila pinigilan yung pag-issue ng warrant of arrest. Ang gusto lang ng Davao RTC, maging malaya ang mga members ng KOJC na maglabas-pasok sa loob ng kanilang property, number 1. Number 2, makapaglabas-masok sila sa kanilang property for 2 purposes. First purpose is para sila ay makapagsamba. Sila ay makasamba. Or makapagsimba, however they call it. So yun, that's 1. Pangalawa, para makapag-aral yung mga estudyante. Yun lang. Hindi ho kasama doon yung pagpapahinto ng warrant of arrest. In fact, naglabas pa nga ng supplemental clarificatory statement ang RTC ng Davao
na yung kanilang TPO does not impede o hindi nito pinipigilan ang implementasyon ng warrant of arrest. Kaya in full force pa rin yung kanyang warrant. In full force pa rin yung kanyang warrant. At mga kotsero, ito ngayon yung nakakatawa. Kasi, nung nagsalita ng ganun ang ang RTC ng Davao, nung naglabas ng clarificatory statement, ang RTC ng Davao, biglang naglabas ng balita etong si Torion. Anong sinasabi ni Torion? Hindi, kaya ayaw sumuko ng aking kliyente kasi magkakaroon daw ng extraordinary rendition. Balik sila dun sa extraordinary rendition. Balik sila dun. Balik sila sa unang sinabi ni Kibuloy. Extraordinary rendition. Bakit? Kasi nga, effective pa rin yung warrant of arrest eh. So yung temporary protection order nila, walang silbi practically. It does not protect Kibuloy from being arrested by the PNP. Kasi hindi ho sila pinapaalis ng korte doon sa property. So anong ang sabi ngayon ni Kibuloy para magkaroon ng kaya kasi ayaw sumuko dahil sa extraordinary rendition. Lumabas ito mga kotsero nung sa interview nung kay Kabayan, Noli de Castro. Panoorin ulit natin itong kay Kabayan kasi ito ngayon kasi yung pinagkakalat nila na gagawin daw ng PNP or ng Marcos administration. Kaya ay nilang isuko si Kibs, si Kilibug. Dahil i-extraordinary rendition daw. Attorney. Request naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, Tony? Son of God siya? Naniniwala ba kayong son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang. Ito si hindi responsive sa tanong. Hindi po si Torion. Nagda-drop sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang. Hindi ho level yun. Tinatanong ko kayo. Ko po yan. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, attorney. Kung maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bunker na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas, at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya, at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. Okay. Kailan? He requested Kailan? sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir. Ang ayaw lang talaga niya, mahina naman pala yung kaso Ba't ayaw nyo ilaban sa korte? Diba? I mean, it makes more sense Bakit kailangan maglabas ng executive order ang presidente para suportahan kayo? Kung mahina naman pala yung kaso. Kumarap na lang kayo sa korte, panalo nyo sa korte. Hindi naman pala na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman hindi niya pwedeng gawin ito? Ayan. But anyway,
May magandang explanation si Attorney Claire tungkol dito sa sinabi. Ito tungkol sa specific na sinabi na to ni Attorney Torion. So, panoorin niyo yung video ni Attorney tungkol sa interview na to. Gumawa siya ng video tungkol dito eh. Pero ako tututukan ko yung tungkol dun sa extraordinary rendition. Kasi mga kochero, yun yung lagi nilang nire-raise eh. Extraordinary rendition. Bang araw kasi, kapag sumuko siya, diretso sa US ang punta niya. Hindi siya magkakaroon ng litis sa Pilipinas. How do you know that as a fact? How do you know that as a fact? At even if that is the case, let's say merong extradition request ng Amerika na hindi lang ipinapakalat. So what? Kailangan sa Pilipinas ka lang ililitis? Gumawa ka ng krimen sa Amerika. Hindi ka lang naman gumawa ng krimen sa Pilipinas, gumawa ka rin ng krimen sa Amerika. You committed a crime in 2 jurisdictions. Imagine, ganun katigas ang mukha mo. Gumawa ka ng krimen sa 2 jurisdiction. Jurisdiction ng Pinas at jurisdiction ng Amerika. Tapos ngayon, magtatago ka sa pareho? Iba ka. Anong ebidensya? Anong ebidensya na merong rendition na magaganap? Extraordinary rendition na magaganap. Sa mga hindi po nakakaalam na extraordinary rendition, ito po yung yung ginawa na ito ng ilang beses na ng Amerika. So totoo lang. Pero ginagawa nila ito sa mga terorista. Sa mga tao, mga terrorists na gumawa ng krimen sa Amerika. Terorista na ba si Kibuloy? Baka kasi ganun ang treatment sa sarili, terorista, di ba? But anyway, eto na nga. So, I find the irony very unusual, to say the least. I find it very unusual. The irony. Etong si KOJC, bira sila ng bira kay PBBM. Maski noon pa. Wala pa to mga kaso na to. Wala pa to. Bira na sila ng bira kay PBBM. Bira na sila ng bira kay PBBM. Noon pa. Sabi ko nga sa inyo eh. Ngayon, meron pa akong isang witness. Oo. Hindi lang pala isang beses sinabi noong high-profile DDS bubulager na nag-o-organize sila ng destabilization. Twice pa lang sinabi yun. One time, kasama ako and some people, 4-5 kami nun eh. So ako, and then si DDS bubulager. 5 kami nun. Sinabi na niya yun na nagpaplano sila ng ganito, i-distab nila si PBBM after 2 years following the GMA Doctrine. Arroyo Doctrine ang tawag. Oo. Arroyo Doctrine. Apparently, 2022, meron kaming inatenan na Christmas party na nandoon din si DDS bubulager. Nandun din siya. Apparently, may nagkwento sa akin na si Rabi rin daw ni DDS bubulager yun sa table nila nung nagkukwentuhan sila. Oo. Ganon. So, twice nagsabi siya. Kaya now I'm very very sure na yung grupo talaga ng yung Duterte Pyramid yung Duterte Pyramid has been planning this destabilization from the time na umupo si PBBM. Hindi ko lang sasabihin kung sino si DDS bubulager. Oo.
Hindi na lang pala ako. Oo. Meron pang iba na nakarinig na sinabi yun. Kami lang sa grupo ko, na kung sa table, sa time na nung kami yung kinausap, 4 na kami agad dun. Doon sa party na kasama siya, marami sila dun. Ang sabi pa raw, ito pa raw yung sabi. Maganda raw yung ginagawa nung iba na kunyari sumusuporta. Oo, pero intay lang daw one of these days bibira na daw. Oo, yung bibira na daw. May ganun parang salita. May ganun parang salita, guys. Antindi. Anyway. So, kaya ko nakwento yun, mga kutsero. To reinforce the idea or to reinforce the fact, hindi pala siya idea, to reinforce the fact na 2022 pa lang, kakaupo pa lang ni PBBM, gusto na nilang tanggalin. At si SMNI at si Gibuloy is very instrumental doon sa propaganda marketing. Propaganda marketing. Sa propaganda. Bakit? May SMNI siya eh. Noon pa lang, bumibira na sila kay PBBM. 2022 pa lang, bumibira na sila kay PBBM. In fact, 3 months pagkaupo ni PBBM, bumibira na sila. Diba? Doon na uso yung salitang, nabudol ako. Oo. Doon na uso yun eh, nabudol ako. Oh, diba si Malutikia ang unang gumamit nun eh, nanaringgan ko eh. I'm sure, hindi ko alam sa iba, pero si Malutikia una ko na rin gano'n. Nabudol ako. Ganun. Narinig ko yun sa interview niya sa SMNI. Tapos ngayon, mga kotsero, ang tagal-tagal nilang binibira si PBBM. And then all of a sudden, magsasalita sila, sasabihin nila. Ganito. Ayan, no? Sabi niya, that will end if President Marcos will really issue a written declaration that he will not be extraordinarily rendered to the United States of America. Bira sila ng bira kay PBBM. Pero, ang gusto nilang sumalba sa kanila, si PBBM pa din. Tignan yung tigas na makuhaan itong mga to. Simula 2022 hanggang 2024, bira kayo ng bira kay PBBM. Nagpauso kayo ng Marcos Bangag. Nagpauso kayo ng Pidea Leaks. Nakailang rally kayo. Maisog rally nyo. Nagkaroon pa kayo ng 7 araw na rally sa Liwasang Bonifacio, yung laban kasama ang bayan. Na hindi rin naman dumami. Yun yung first attempt nila para sa people power eh, yung laban kasama ang bayan. Yung sa Liwasang Bonifacio na wala na rin naman pumunta. May pa ganun-ganun pa kayo. Nung una. Tapos ngayon, ang ending, ang gusto nyo, sumulat si PBBM ng declaration na isasalba kayo. Titigas din naman ang mukha nyo, di ba? Ibang level ng kapal ng, sabi ko sa inyo to, na sinabi ko kanina, it takes a certain kind of evil na para gawin yung ginawa ni Kibuloy sa bata. It takes a certain kind of evil. It also takes a certain level of kapal ng mukha para humingi ng pabor sa tao na ikaw mismo ang umaaway. Ang titigas na mga mukha nyo. Buti sana kung lumambot sila nung konti eh. Kaso hindi eh. Hindi kayo lumambot eh. Habang tumatagal, paingay kayo ng paingay eh. Tapos sa huli ang sasabihin nyo, hindi kasi sila naglalabas ng Hindi kasi naglalabas ng statement si PBBM tungkol sa extraordinary rendition. What the F? Or excuses na naman to? I think this is just an excuse. Palusot lang to para
maisalba nila yung sarili nila sa kwento. At least sa kwentong barbero nila. Even if it is true, sabihin natin na i-extradite si Kibulok. Sabihin na natin. Kung i-extradite siya. So what? Dapat bang itago siya? Dapat ba siya ikubli ng Pilipinas kahit meron siyang krimen sa Amerika? Paano mabibigyan ng hustisya yung mga nagawa niya ng krimen doon sa Amerika? Tigas ng mukha eh. Susuko ako pero kailangan may gawin muna kayo para sa akin. Pero anong sabi ng Pilipinas tungkol dito sa akusasyon na to ni Kibulok? Wala kaming say dyan. Government has no say in Kibuloy's possible extradition to the US, sabi ng DOJ. The Philippine government could not dictate the fate of the Kingdom of Judas cult leader Apollo Kibuloy when it comes to his possible extradition to the United States, the Department of Justice said on Saturday. Sabi, yung sinasabi niya na guarantee, sabi ng DOJ, no one in government can give that guarantee. Wala naman talaga. That is a legal issue that needs to be carefully studied. Kasi in the first place, no government official would want to violate the law. And lahat ng treaties po natin have the force of law once they are signed and concurred in the Senate. That is part of our legal obligation, and you can just imagine if we renege on our international obligation in favor of an individual. Actually, mga kotsero, kung titignan nyo pa nga yung Constitution natin sa Article 2. Oo, di ba kung babasahin yung Constitution natin, merong parte doon sa Article 2 sasabihin na nakasulat na hindi war is not our policy, it's not part of our policy. Tapos meron din part doon na we will adopt the generally accepted principles of international law. Yun. The Philippines will adopt the generally accepted principles of international law. And usually, ano yung mga policies na yun? Ano yung mga principles na yun? Peace and amity, due process, and protection of life, liberty, and property. Usually, yun yung mga yun yung mga related sa generally accepted principles. Kasama din po dito yun. Yung sinasabi ni DOJ. Meron po kasi tayong obligasyon sa international community to ensure that justice is served. Ngayon, kung gagawa ka ng assurance, ng guarantee na, hindi, sige, hindi ka namin bibigay sa Amerika, ha? Huwag ka mag-alala, sumuko ka lang. Hindi ka namin bibigay sa Amerika. You are reneging, Kaya sabi, and you can just imagine if we renege on our international obligation in favor of an individual. Ganun ka VIP? Kung napapanood man ni Pacquiao to, Uy, Pacquiao, feeling mo lang na anak ka ng Diyos. Feeling mo lang na appointed son ka. Pero ang totoo, hindi. Kapareho ka lang namin. Pare-pareho lang tayo, mga hampas lupa. Grabe to. Ang gusto niya, protektahan siya ng buong bansa sa krimen na ginawa niya. What the F? Pare-pareho kayo ng topak no? Di ba si Digong merong narcissistic antisocial personality disorder daw, sabi niya. Oo. Parang ganun ka rin, Kibs. May delusions of grandeur ka. Di ba mga delusions of grandeur? Delusions of grandeur nyo? Titindi nyo? Hindi na siya anointed son. Annoying son na raw siya, sabi ni Softbites. Annoying son. Di ba? Tapos nakakatawa pa. Lagi nila sinasabi, ang Pilipinas ay isa ng puppet ng Amerika, etc., etc., etc. Eh kayo, ano kayo? Puppet ng China?
Di ba lahat ng litanya ng China, yun ang binabalita nyo? Lahat ng pabor sa China, yun ang sinasabi nyo? Tatandaan nyo na, ganyan pa kayo. Buti na lang yan ang sinabi ng DOJ natin. In case the US does make a request, he said Kibuloy's possible extradition would lie in the hands of the proper court that would hear the KOJC's leader's case. I-expect naman nila that things will be acted upon fairly and the courts are, as you know, ang daming ebidensya niyan. I think that's the part of the process. The wheels of justice is working perfectly fine. It may be grinding slowly, but it does work. So the best option really, actually ito naman yata yung pinapaniwalaan ng lahat di ba? Ito naman talaga yung best option for Kibuloy right now Sumuko na lang siya. Huwag na lang siya magpalusot. Oo. Huwag na lang siya palusot. Suko na lang siya. Kaysa yung patuloy niya pinagmumukhang inutil ang sarili niya dito sa drama ng extraordinary rendition na wala namang naniniwala sa kanya. Di bang weird Kayo ba naniniwala ba kayo na may extraordinary rendition? Baka mali lang ng dinig si Kibuloy. Baka extradition yung narinig sinasabi ng mga tao. Pero ang dating sa kanya, extraordinary rendition. Kasi merong extra tsaka may Sean. Parehong may extra tsaka parehong may Sean. Extraordinary rendition tsaka extradition. Kaya mali intindi niya. Una't huli lang pala yung iniintindi. Mali lang pala ng dinig. Extradition lang pala yung sinasabi. Pero ang dating sa kanya, extraordinary rendition. Iba ka. Nakakaawa yung mga DDS ngayon, sa totoo lang. Kasi kitang-kita niya na yung desperation sa kanila. Kitang-kita niya na how desperate these people are. And they are really. Kung titignan niyo yung nangyayari. They are. Diba? Every Friday, nandun sila sa Robinson's Galleria. Kasi ayaw na silang papuntahin dun sa shrine. Bawal na raw sila sa shrine ng balita ko. Yun ang balita. Yun yung balita sa akin. Bawal na raw sila sa EDSA shrine mismo. Yun yung balita sa akin, hindi ako sure. Pero yun nakarating sa akin. Bawal na raw sila doon sa EDSA shrine mismo. Kaya itong mga DDS na gusto ng EDSA People Power, nagmi-meet sila doon sa overpass ng Robinson's Galleria. Ang pathetic nyo, seriously. May donation pa? Nagpapa-donation pa sila? Oh my God. Ngayon mga kotsero, confirmed. Ako mga kotsero, ngayon confirmed na ang pumopondo sa mga hakbang ng maisog, si Kibuloy. Siya talaga ang pumopondo. Kasi alam niyo kung bakit? Tingnan nyo, kumonti ang hakbang ng maisog nung nakulong si Kibuloy. Nung nagtago na pala, nakulong. Nung nagtago na pala siya. Tsaka nung na-freeze na yung mga accounts niya. Kadiri naman, may padonasyon. Nakakadiri kayo. Ano, walang politikong gustong pumondo sa mga rally-rally nyo? Aala ko ba, hila nyo si Harry Roque, hila nyo si Sal Panelo, hila nyo yung mga DDS bubulagers. Lalaki ng kita ng mga yun, ayaw nila magpondo. Si Pulong, may 51 billion yun, ayaw nyo hinga ng pondo. Diba? But anyway, i-expropriate na yung KOJC compound. Well, hindi, part yan ng ongoing case, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Hindi pa. Ongoing pa yung case Pag malinis na siya, pwede na i-expropriate yan. At saka expropriation kasi, hindi pwedeng basta-basta lang yan kunin. Ang expropriation, kailangan mong patunayan na gagamitin mo yan for public use. Halimbawa, magtatayo ka ng kalsada or magtatayo ka ng tulay, etc. etc. Doon lang, or gagawin mong, I don't know, cultural center or what have you. Doon lang siya pwedeng expropriate. Hindi pwedeng hindi pwedeng basta-basta.
Wala na rin yung Pogo na sumusuporta. Wala, daming kaso ni Alice Go ngayon. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Paki-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in the next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?